Hi guys! Another vlog for a day. Well, na-realize ko for some while na nag-iisip this morning. Wow! Pathetic, controlling energy pala ang umiiral sa buong mundo. Mapayaman man o mapahirap. Ang gusto lang nila is yung sila ang masusunod. So, kayo, kung gusto yung i-change yun or i-pursue yung energy na yan. Pathetic, controlling individuals. Kaya yung mga post, kahit man i-explain mo kung ano ang narcissist, kung isa ka lang ding pathetic, controlling energy, wala. Isa ka lang din sa sinasabi mo kung ano ang narcissist na yun. Or, pag in-explain mo yung pag-uugali ng isang tao, tapos i-compare mo sa isang tao na ang gusto lang is lumaya at peace. Doon na lang ako doon sa taong yung gusto is peace and freedom. Alam nyo, pagkabata ko pa, ang gustong-gusto ko is, pangarap ko talaga is happiness. Yun lang. At I channeled a message na what is successful for you. Tapos sa mga comment may nagsabi na, or sa post mismo sabi doon is, successful ba ang masasabi mong bilyonaryo or milyonaryo pero hindi masaya? May magandang trabaho, ang ganda ng sahod pero hindi masaya. Yung nakukuha mo yung gusto mo at nagiging masaya ka dahil lang sa pera. Paano naman yung isang meaning ng happiness? Hindi. So, successful for me is getting that happiness. Pagta-travel din. 'Di ba na pag nagta-travel ka, may nakikita kang bago. Oo, masaya 'yon. Pero after noon, hindi ka masaya. So, ibig sabihin, hindi mo pa nakukuha yung talagang happiness doon, or the real meaning of freedom and peace. Promise, pag naintindihan nyo talaga yung freedom and peace, kahit nakaupo ka dyan, kahit mag-isa mo, kahit isa mong magmukmuk, ang saya ng pakiramdam ng freedom and peace na yun, na wala kang iniisip na iba kundi, wow, ang saya pala ng pakiramdam na to. Na kahit may iniisip kang paano kakakain after nito, eto, may naiisip kaagad na paraan. So, I hope people can get that also. Not only me as being individual, because I already did my work to myself. I hope you do it also. Sabi ko nga, kailangan nyo mahalin muna ang sarili nyo bago nyo maibigay yung totoong pagmamahal. To reconnect with others. Kasi lahat ng binibigay nating pagmamahal dyan, sa ating pamilya, sa ating partner, dyan sa nature na akala natin inaalagaan natin, mga animals, hindi yan totoo kung yung pain and traumas mo is nabibigay mo pa rin sa kanila. Hindi yan totoo kung hindi mo kayang gawin yung advice and motivation mo din sa sarili mo. Kung hindi nabibigay mo lang sa iba, or di kaya nabibigay mo sa iba pero hindi mo nabibigay sa sarili mo.
or nabibigay mo sa sarili mo, pero hindi mo nabibigay sa iba. Hindi yun true love. So, we are not still on that true love. So, ang pinaka lang talaga is love yourself first. Katulad ng isang helping. Yung word na helping, you have to help yourself before others. You have to share something to yourself before sharing to others. All good doings should start from yourself for others. Even in country, you have to start from your country first before others. So, walang mangyayari kung walang mag-start nun. Kung kunwari, sample, in-start ko. Shinare ko. Binigay ko. Pero walang kukuha. Ako lang. Ano mangyayari? Ligwak din. I motivated others. But they are just motivated. They're not doing any action. I advise. It's a sample, Then they get the advice, but no action at all. Nothing. It's like an air, a dream, a wish that nothing happened. Minsan, hindi totoo yung a change, a one change is a good way of a change of everything. Sometimes na hindi yun totoo. Pag kahit ginawa ng isa yung change na yun, hindi gagawin ng paisa-isa or wala rin. Babalik at babalik ang lahat. Sa huli, babalik at babalik din. Kung ano ang past, kaya yung revelation na yan, paulit-ulit kahit nangyari nung past, paulit-ulit yung Bible verse nangyari noon, paulit-ulit from Genesis 2, the last verse on the Bible, paulit-ulit na mangyayari, paulit-ulit lang, na may dumadating na gumigising sa mga tao, pero paulit na ulit na bumabalik. Yun ang hindi natin naiintindihan. Cycle itself, the matrix is always there. Pag kahit yung isa nag-start, pero sa isa lang mag-start at doon lang din mag-end, wala rin. Walang mangyayari sa buhay ng tao. Sa buhay natin. Yun ang gustong sabihin ng ating Ama na Panginoon. At actually, si Lord Jesus Christ, kaya pumunta siya dito sa mundo. Kung hindi natin i-heal yung pain and trauma na yan, wala. Kahit mag-share o tayo, kahit meron man, pumunta man tayo sa simbahan na nakikinig ng mga preach nila, or nakikinig ng motivation and advice, or tayo nagmumotivate at nag-a-advise, mapapagod yung isang taong yan. At titigil din. Kasi mararamdaman din niya na walang kwenta. But let's be motivated. I hope there is still. So, the start of change.
that we wanted will hope someday will come. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so you again my next videos.